Good morning Pilipinas, kayo po ay nakasubaybay pa rin sa Panahon TV. Ang gatas ng ina hindi maikakailang mayaman sa mga benepisyo para sa mga sanggol. Sa katunayan, sa isang pag-aaral na batid ng mga sanggol na nakapag-breastfeed sa kanilang unang 28 araw ay lumalaking mas matalino kumpara sa mga nakatanggap kaagad ng formula milk. Bukod dito, nakitaan din ng mas magandang academic achievement, memory at motor function yung mga breastfed na babies sa kanilang paglaki. Ngayon nga World Breastfeeding Week, naway wag nating isantabi yung kahalagahan ng breastfeeding sa kabila ng ating abalang pamumuhay. At samantala, bukod sa nutrisyon, mahalaga ring basic necessity nating mga tao ang tubig. Kaya naman check natin yung update sa mga dam na ating pinagkukunan ng tubig dito sa Luzon. Kabilang po sa ating mga binabantayan itong Magat, Pantabangan at itong Angat Dam. Sa latest monitoring nga nitong Pag-asa, nagkaroon pa rin ng pagbaba ng level ng tubig. Dito po yan sa bahagi nitong Angat Dam sa Bulacan. Umabot po yan sa 0.42 meters nitong mga nakalipas na oras. Ganyan din yung nangyari dito sa may Magat Dam sa Isabela na sa ngayon ay mayroon na lamang 160.77 meters matapos makapagtala ng 17 meters na water level deviation. Yung mga pag-ulan naman na dala ng bagyong Karina, positibo yung naging epekto dito sa Pantabangan Dam na matatagpuan sa Nueva Ecija kung saan nakapagtala ng pag-akyat ng level ng tubig. Umabot po yan sa 0.29 meters nitong mga nakalipas na oras. At matapos nating bantayan yung level ng tubig sa mga dam, silipin na rin natin yung inaasahang level o antas ng temperatura na posibleng maranasan dito sa ating bansa. Check natin yung forecast ng Pag-asa dito sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Unahin natin dito sa atin sa Metro Manila, inaasahan natin itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ganyan din yung mararanasan dito sa may Tuguegarao, Lawag hanggang dito sa may Legazpi. Ang temperatura naman natin sa bahagi nitong Puerto Princesa, pagitan po yan ng 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. Kasabay po yan ng tsansa ng mga pag-ulan. Check naman natin dito sa bahagi nitong Visayas na maulang panahon yung ating inaasahan at kasabay niyan ang ating temperatura maglalaro sa pagitan ng 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. At panghuli na lamang natin sa bahagi nitong Mindanao, inaasahan din natin itong tsansa ng mga pag-ulan within the day. Ang ating pong temperatura nasa pagitan ng 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. Mula po yan Cagayan de Oro hanggang sa may bahagi ng Zamboanga. At para kumpleto na ang ating monitoring, check na rin natin yung nilalaman ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin natin dito sa Baguio City sa mga naglalako ng souvenirs. Kumpara nitong mga nakalipas na maulang araw, inaasahan ng magiging mabenta ang inyong mga paninda. Bukas kasi inaasahan natin itong pag-iral ng pangkalahatang maaliwalas na panahon. Magpapatuloy po yan hanggang sa weekend. Dito naman sa atin sa Kamaynilaan, sa mga sorbetero na business as usual na, inaasahan natin magiging patok ang inyong panindang ice cream. Papaano ba naman kasi yung temperatura natin bukas 33 degrees Celsius hanggang sa araw ng Sabado posible ang umabot sa 34 degrees Celsius. Pero pagsapit naman ng linggo, makabubuti po kung magsimba na lamang kayo kasama ng inyong mga pamilya dahil inaasahan natin yung tsansa ng mga pag-ulan. Temperatura natin sa nasabing araw posibleng umabot sa 33 degrees Celsius. Check naman natin sa Metro Cebu sa mga tour guide. Diyan po sa bahagi nitong Santo Niño Church, huwag kalilimutang magsuot ng sombrero. Panangga po yan sa bahagyang mainit na panahon at tsansa na rin ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Punta naman tayo sa bahagi nitong Metro Davao sa mga namamasukan dun sa paggawaan ng mga durian candies. Stay hydrated po. Inaasahan kasi natin itong maalinsangang panahon sa mga susunod na araw. Temperatura natin, posible po yung umabot sa 34 degrees Celsius. At panghuli na lamang natin sa may Zamboanga City sa mga tour officials na babiyahe lula ng makukulay na Vinta boats, huwag rin kalilimutang magdala ng mga panangga sa tsansa ng mga pag-ulan. Ayon po sa Pag-asa, magpapatuloy yan hanggang sa araw ng linggo kung saan ang temperatura, posible po yan sa 24 hanggang sa 33 degrees Celsius.
Balitang siyensya naman tayo, isang weather detector na gumagamit ng crowdsourcing yung nauuso sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nilikha noong 2014 layon ng Bloom Sky na magbigay ng real-time at visual update sa lagay ng panahon. Bukod sa pagsukat ng temperatura at humidity, may camera din ito na kayang kumuha ng aktual na larawan ng kalangitan na kaagad naman makikita ng mga users. Sa ngayon, umabot na nga sa 100,000 yung mga gumagamit nito ng nasabing community-based app. At yan po yan sa may bahagi, iba't ibang bahagi ng ating daigdig. Dito naman sa atin sa Pilipinas, may app din naman na halos ganyan din yung features. Pwede kang magbahagi ng lagay ng panahon sa iyong komunidad at malaman din yung updates mula sa iba pang users. Yan po yung Panahon TV mobile app, kaya naman download na for free ngayong araw. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang ilang paalala.